Kaya ito, wala nang iniisip itong mga hayop na to eh. Ha? Wala, wala nang iniisip itong mga hayop na to, kundi ano na lang eh, manggulo na lang eh. Pangalawa, para iligtas nila yung sarili nila eh. Ha? Wala nang wala nang iniisip itong mga walang iyang ito, si Kibuloy at si Duterte. Wala nang iniisip ito kundi manggulo, manghasik ng lagim, guluhin ng bansa natin kasi wala na silang ano eh. Wala na silang ano eh. Wala na silang kumbaga sa ano, wala na silang lusot eh. Wala na silang ligtas sa kahayupan nila eh. Kaya lahat ng panloloko, lahat ng kasinungalingan gagawin na itong mga hayop na to. Gamit ang pera na ninakaw nila, gamit ang pera sa panloloko, kahayupan, kawalangian. Yan eh. Yan dalawang yan eh. Wala nang nasa isip itong dalawang ito, si Duterte tsaka si Pacquiao. Wala nang nasa isip ito kundi manggulo. Oh. Kasi nga hindi nasunod yung kanilang gusto eh. Hindi nasunod yung kanilang kumbaga sa hindi natupad yung kanilang inaasam na mangyayari pabor sa kanila eh. 'Di ba? Kay Marcos eh. Ano 'yun? Yun nga, katulad nga ng confidential fund, hindi nasunod yun eh. Yung mga inaasam-asam nila na akala nila pag nanalo si Marcos, lahat ng papaboran sila eh. 'Di ba? Lahat ng kahayupan nila kukonsintihin. Nitong mga Marcos eh. Dahil nga, 'di ba? Kumbaga sa gagawin lahat nitong mga hayop na to, sila Duterte, gagawin lahat 'yan, sigurado 'yan. Kumbaga sa lahat ng alas ni Marcos, 'di ba? Ito matagal na nga natin sinasabi 'yan, 'di ba? Lahat ng alas ni Marcos tatapatan nila eh. Tatapatan nila 'yan katulad ng ICC, 'yun alas ni Marcos 'yun. Yung ICC alas ni Marcos 'yun eh. Kailangan nilang tapatan 'yun eh. Kailangan may pantapat sila ron eh. Para mapatalsik si Marcos eh. Kasi nga, si Marcos hadlang na sa sa ambisyon nila eh. Hadlang na sa kagustuhan nila eh. Kumbaga sa si Marcos, panganib na sa kanila eh. Si Marcos eh, pabigat na sa kanila. Si Marcos eh. Laban sa Duterte. Yun ang iniisip niya mga yan. Yung mga Dutertanings, yan sila Kibuloy. Ang iniisip na lang nila yan, wasakin si Marcos, siraan si Marcos. Tayo hindi naman tayo Marcos eh. Marcos ba tayo? Hindi. Pero ngayon? Tayo ngayon na nagtatanggol kay Marcos. Bakit? Yun ang totoo eh. 'Di ba? Nung mga panahon na yun eh, kung paano nila purihin. Kung paano nila sumipsip eh. 'Di ba? Sumipsip kila Marcos noon. 'Di ba? Magkakaalyado yung mga yan eh. Team unity nga eh. 'Di ba? Pero hindi nga nila nakuha yung kanilang inaasam-asam. Yung mga dapat na pabor para sa kanila, hindi nila nakamtan yun eh. Hindi nila nakuha yun eh. 'Di ba? Kaya itong mga hayop na to, sabi ko nga itong mga dating nasa paligid ni Marcos, yung mga pumupuri kay Marcos noon, yung kumpurihin si Marcos mula ulo hanggang paa, kung paano dilaan ang tumbong ni Marcos noon. 'Di ba? Kulang na lang eh, pulang-pula na yung tumbong ni Marcos eh. Sa sobrang maraming dumidila sa tumbong ni Marcos noon. Halos pulang-pula na yung hasak ni Marcos, yung tumbong ni Marcos noon. Pulang-pula na. Dahil sa sobrang sip-sip. Isa palagay nyo ba, itong mga hayop na to noon, sumisip-sip lang ba to dahil para sa taong bayan? Para sa ikabubuti ng taong bayan? Hindi.
Sumisip-sip itong mga to, ha? Itong mga hayop na to, sumisip-sip kay Bongbong Marcos to, hindi para sa taong bayan, hindi para team unity. Sumisip-sip itong mga animal na to, yan, mga Duterte, sila Kibuloy, sila Roque, sumisip-sip yung mga hayop na yan para sa kanilang ambisyon, para sa kanilang interes, ha? Pansariling interes. Yan ang ano niya, purpose niyan. Kaya nga sinasabi na natin yan noon eh. Noon pa sinasabi na natin yan. Ha? Itong mga hayop na to, nagsama-sama yan, team unity. Hindi para pagkaisahin muli ang taong bayan. Hindi para ibangon ang taong bayan sa kahirapan. Nagsama-sama yung mga yan dahil sa kanilang mga interes. Dahil sa kanilang mga pakinabang. Yan ang purpose niyan. Yan ang senaryo niyan. Kaya nga sabi nga natin yan noon nagsama yan, hindi para sa kapakanan ng taong bayan eh. Hindi para sa ikabubuti ng taong bayan. Kundi sa personal na interes. Personal. Na pakinabang. Kung saan sila makikinabang, doon sila yan. Katulad nila Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, di ba? Nasan ngayon si Vic Rodriguez? Siya ba may paninindigan ba yan? Di ba? Wala eh. Di ba? Bakit ginagawa niya noong mga panahon na yun? Ipinagtatanggol niya si Marcos. Paano makikinabang siya eh? Kung sakaling manalo si Marcos, makikinabang siya eh. Pero hindi siya nakinabang eh, 'di ba? Tinanggal siya, 'di ba? Sa DA noon. 'Di ba? Si Trixie Cruz. Trixie Cruz Angeles ba 'yun? Yung mukhang Shuraida mukha. Asan na ngayon. 'Di ba? Asan na ngayon si Trixie Cruz, 'di ba? Kay Duterte na. Nasa kampo nila Duterte. Pati sila Vic Rodriguez nasa kampo na rin nila Duterte. Sino pa? Sila si Glenn Chong. 2016 pa lang, sus Mariosep, kung paano dilaan ang tumbong ni Marcos noon. Kung paano ipagtanggol ni Glenn Chong si Marcos noon. 2016 pa lang. Sabi ko nga mula ulo hanggang pa kung paano purihin, kung paano ipagtanggol si Bongbong Marcos noon. Asa ngayon si Glenn Chong. Si Maharlika. Si Maharlika talagang todo puri. Todo puri kay Bongbong Marcos noon, mga panahon na yon, sus Mariosep. Talagang kung paano purihin ni Maharlika si Bongbong Marcos noon, sus Mariosep, parang banal. 'Di ba? Parang santo ang turing nila kay Bongbong Marcos noon. Pero nasan ngayon? Nasa kampo nila Duterte. Sino pa? Sila Roque. Kung natatandaan nyo si Roque, 'di ba? Kung paano purihin kung paano ipagtanggol ni Harry Roque Butanding itong animal na to na walang paninindigan ito kundi yung bulsa niya. Si Roque, walang paninindigan ito kundi yung bulsa niya. Kung paano mapupuno ng pera itong bulsa niya. Asan ngayon si Roque? Ano sabi ni Roque noon? Yung mga panahon na yun, 2016. 'Di ba? Huwag nyo iboto ang mga Duterte dahil nga mamamatay tao ang mga Duterte. 'Di ba? Mamamatay tao sila. Asan ngayon? Si Roque ngayon. 'Di ba? Napwesto pa panahon ni Duterte, napwesto pa siya. Asan ngayon si Roque? 'Di ba? Aso ngayon ni Duterte. Tagatahol ni Duterte ngayon. 'Di ba? Etong ganito mga klaseng tao, etong walang paninindigan nito. Ang paninindigan nito kung saan sila makikinabang, doon itong mga hayop na to. Kung saan sila magkakamal ng salapi. Kung saan sila makikinabang sa personal nilang interes. Doon ito kakampi. Itong mga animal na to, asan ngayon sila? Di ba yan dati yung mga team unity? Asan ngayon? Yan ba team unity ba yan? Pagkaisahin muli, team unity.
sa pagnanakaw. Yun ang di nila niliwanag noon eh, mga panahon na yun eh, 'di ba? Team unity sa pagnanakaw. Hindi team unity para pagkaisahin muli ang taong bayan, para ibangon muli ang taong bayan. Katarantaduhan yun. Oh, para ibangon muli. Team unity sa mga magnanakaw, sa politiko. Team unity sa mga trapong politiko. Oh, ibangon muli yung kanilang pagnanakaw, kahayupang, kawalangian. Yun eh. Ibangon muli ang mga walang iyang politiko. Katulad nila Erap Estrada. Ha? Sino pa? Sila Gloria Macapagal Arroyo, sila Imelda, yung mga magnanakaw, ibangon muli. Yun ang ibig sabihin nun. 'Di ba? Pagkaisahin muli ang mga magnanakaw, ibangon muli ang mga magnanakaw, mga trapo. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang di naunawaan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Nagsama yan dalawang yan. Eh noon pa natin eh, 'di ba sinasabi na natin, nagsama yan dalawang yan hindi para ibangon muli. Nagsama yan dalawang yan para hindi mahati yung boto. Yun lang ang purpose niyan eh. Oh, ayun si Kibuloy. 'Di ba? Ayan, si Kibuloy, spiritual advisor pa ni ano to eh. Ni Bongbong Marcos ito eh. Noong mga panahon na yun eh. Oh, 'di ba? Spiritual advisor pa to. Maraming ano to, binasbasan itong hayop na to, si Kibuloy. Biruin mo, ang binasbasan nito, puro magnanakaw eh. Sa gobyerno, ba? Biruin mo, yung mga magnanakaw, makakarating daw sa langit. Sus Mariosep. Biruin mo, nagnakaw ka na, makakarating ka pa sa langit. Hayop ka. Diba? Kawawa naman yung mga pinagnakawan na itong mga animal na to. Ibiruin mo, magnanakaw, sila pa yung makakarating sa langit. Sila pa yung mauuna. Yun ang sabi ni Kibuloy eh. Diba? Sila Jinggoy. Diba? Binless pa nito. Sila Jinggoy. Diba? Spiritual advisor. Sila Sara Duterte. Yan, sila Duterte.